Kung ang seguridad natin ay nakabase lang sa mundo, madali tayong masishake. Pero ngayong araw na ito, ginugunita natin ang Resurrection Sunday na may isang truth na hindi nagbabago. Ano yon? Nabuhay si Jesus. At dahil buhay si Jesus, pwede tayong maging sigurado kahit magulo ang mundo. Amen po ba? Hindi siya nagkakliwat ng kaibigan. Hindi siya nagkakila ng bato. Sa bawat pagsunod, may breakthrough na kasunod. Hindi agad-agad, hindi madali, pero sigurado. What you see is nothing. Dahil ang Diyos na nagpagulong ng bato noon ay patuloy pa rin kumikilos. That what you feel is not reliable. Dahil ang security natin ay hindi nakabasa sa emotions, kundi sa buhay na Kristo. Yung sinasabi mong wala ng pag-asa, ngayon ay bubuhay ng Diyos. Buhay si Jesus. At ang kuwento mo ay hindi pa tapos. Because the tomb is still empty, Jesus is still alive, and your story is not over. Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive! Jesus is alive. Shining like the sun, Jesus is alive! breaking through the fear. Victory is here. Victory is here now. Resurrection Sunday! Ginagawa ang Diyos. Ang Diyos, tandaan natin, ang may final say. Hindi ang diagnosis, hindi ang sitwasyon mo ngayon, at lalong hindi ang nakaraan. Tanging ang Diyos ang muling magsasalita sa buhay mo. Hindi pa tapos ang kwento mo. Happy Sunday, everyone. Tatayo po tayo lahat. I believe we are all excited to praise the Lord. Amen. Come on, church. If you were excited na purihin, awitan ng Panginoon, can we clap our hands for Him? Come on. Woo! Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Church, I just wanted to introduce a new song. Ang title po ng song na to is More Than Enough. Sino ito sinasabi mo na ang Panginoon ay sapat na at higit pa
for your miracle. Milagro pa lang na makarating ako sa lugar na to, maranasan ang presence mo. And sabi din sa last line, for you, God, are more than enough. Amen? Sino dito, this is your declaration this morning. I want to teach you paano po kantahin yung chorus na to. Sabayan niyo po ako habang pinapalakpakan niyo yung mga kamay. The chorus goes like this. Come on. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. Let's go. Woo! Come on, come on. Hey, hey, hey. Thank you, Jesus. Hey, 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 hey. Come on, we sing it, sing it. We sing. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over. Your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be blessed, exceedingly abundantly, more than enough. Come on, say. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. Come on, everybody, clap your hands. Jesus, 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 Jesus. One more time, we sing the verse of this song. So full of favor. Come on, church. So full of your favor, so full of your love, your goodness runs over. Your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly. More than enough, more than enough. More than enough. One, two, three, say. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, I'm more than enough. Come on, sino dito? Naniniwala ka, pinagpala ka ng Panginoon. And we are not just blessed para yung blessing sa atin lang, but we are blessed, but to bless others as well. Amen. Come on, if that is your declaration, you can raise up your hands. We will sing this song. Sinasabi natin, I am blessed. I am blessed. Come on, search, we sing. I'm blessed, I'm blessed. Blessed to be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. Come on, we sing. Come on, raise up your hands and we claim. Come on. Blessed to be a blessing. Thank you, Lord. Living in the overflow. I'm blessed. Hallelujah. God has blessed me to do, not just to receive, but to bless somebody else. Sing, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed to
worship you. Come on, we sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people, hey, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hey, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Come on, say, you are good. Thank you, Lord. Amen. God is good all the time. Amen. So good, so good. Come on, we declare. This is the truth. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. One more time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Say, people from every nation and tongue, shout from generation to generation. Sing, people from generation to generation. 1, 2, 3. We worship you. Hallelujah. Come on, raise up your hands for Jesus. Praise the Lord. Lord, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship who you are. One more time, church, we say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. The last time we say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are, Lord. For who you are. For who you are. You are good. Mataas ang palakpakan para sa ating mabuti na Panginoon. Thank you, Lord. We praise your name. We worship you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Woo! Sino dito talagang ramdam na ramdam yun yung presence ni Lord? Praise and worship pa lang. Let's start our Light 60. Let's greet one another this morning po. Ikot po tayo at batiin ang bawat isa. Amen. Blessed Sunday Light family and isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Can we once again bring out our loudest clap offering para sa Panginoon? Amen. Maraming salamat po. Pero bago po tayo magsiupo, alam ko po ngayong buwan ng Abril, napakarami na nating natutunan. Amen po ba?
especially sa ating series entitled Secured. Kaya naman po, can you turn to the person beside you? Sabihin mo sa kanya, partner, secured ka kay Lord. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan, maraming salamat po. You know what, Light Family, tunay pong napakabuti ng Panginoon. Because you know what po, ayan, regardless of what happened to us in the past week, maganda man or hindi, nandito pa rin yung katabi mo. And I believe it's more than enough reason for us to be grateful. Amen po ba? Amen. Because ito po ay patunay na tayo ay kailanman hindi binitawan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya naman po, this third Sunday of April, ito po ang paalala sa atin. Hindi lamang po tayo blessed, hindi lamang po tayo basta nagso-survive, but we are actually secured in Christ. Muli po nating palakpakan si Lord. Amen. Ayan. Maraming salamat po. And last Sunday po, we talk about the unshakable kingdom that we have in Christ. That regardless of the shakings that we are experiencing in our lives, ayan, God's purpose still remains in us. Amen. Amen. Kaya naman po, patuloy lamang tayong kumapit sa Kanya and because we believe that our salvation po ay kailanman hindi mawawala. Ayan. So, kaya naman po today, receive this in your heart. Hawak ka ni Lord at hindi Kanya bibitawan. Ayan. Muli po, palakpakan natin si Lord. Amen. And syempre po, hindi magiging kompleto ang araw na ito if we don't have our new friends this morning. Kaya naman po, to all of our first-timers and visitors, pwede ko po ba kayong maimbitahang tumayo? Ayan, sige po tayo if this is your first time here on church. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Ayan. Ayan, welcome home po to all of our new friends and first-timers. And we believe po na hindi po kayo naliligaw. You are actually in the right place. And we believe that God is about to encounter you this morning, kaya be excited po. And quick reminder lamang din po to please stay for a few minutes after the celebration because we have prepared po a small gift just for you po. And also to get connected with our Light Connect team. Muli, to all of our new friends and first-timers, welcome home po sa inyong lahat. And of course, Light Family, let us not forget to also celebrate our returning visitors. Ayan, sa lahat po ng ating mga second-timers naman this time, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Ayan, sige po, raise natin ang ating mga hands. Ayun, meron po tayo sa likod. Palakpakan naman po natin sila. Ayan, you know what po, we believe that you going back here is a proof na meron pong ginawa si Lord sa inyo. And we believe that God is not done with you yet. Kaya naman po, stay expectant. And we actually also prepared a token po para sa inyo just for us to express that we are really grateful na muli po kayong makasama this morning. Muli po to all of our new friends, first-timers, returning visitors, and I don't know kung pang ilang beses nyo na pong umupo sa inyong upuan this morning, but please do know that you are actually and will always be welcome sa house ni Lord. Ayan, palakpakan naman po natin muli ang Panginoon. Amen. Ayan. At this time naman, Light Family, let's keep updated naman po sa latest happenings ng ating simbahan. And first up, we have our Lifestyle Class Batch 1 2026. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Ayan. This is something exciting po. Our lifestyle season is now ongoing. And nagsimula na po ang ating one-on-one sessions last April 6 to 12 at tuloy-tuloy po ang lessons until May 14. Kaya naman po sa sa lahat ng kasama sa batch na ito, get ready because God is not just teaching you, He is grounding you, securing your identity, your faith, and your walk with Him. And syempre po, ayan, sa lahat ng kasama po sa batch na ito, also make sure to mark your calendars for our Lifestyle graduation na magaganap naman po this May 15, 2026, Friday po yan, 7 p.m. dito po sa ating simbahan. And I believe that this will be a night full of testimonies, breakthroughs, and of course, a celebration of God's goodness in our lives. Muli, palakpakan po natin si Lord. Amen. And Life Family, habang nagtatapos ang isang season, we believe that another door is opening. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, ayan, we would like to announce that our SOD application and interview will be on May 5, 2022. That would be on Tuesdays and Fridays. Ayan, and SOD enrollment po will be on May 23
2 p.m. to 5 p.m. And also our SOD orientation will be on May 23, 6 p.m. Kaya naman po, don't miss this opportunity na mas lalo pa tayong lumalim sa ating pagkakakilala sa Panginoon. Kaya naman po, for more details, please do not hesitate to contact your mentor and your network leader. And that's a wrap for our Light News, Light family. You know what? I feel it in my spirit po na talagang may ginagawa si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. And as we end this moment, remember po that we are not just standing on our own strength. Amen po ba? But we are standing in the faithfulness of our God. Kaya naman po, ayan, let us continue to have an expectant heart and may we all have a blessed and joyful Sunday celebration. An amazing Sunday, Light family. Pwede niyo po bang ngitian ng mga katabi niyo at sabihin sa kanilang, let's support through giving. Sige po, ngitian niyo po yung katabi ninyo. I am Sherilyn Yasay, young married and mother of 3 kids. Sino po dito kapag devoted ka sa taong mahal mo, hindi ka nag-aalangang magbigay? Tama po ba, nagiging generous tayo sa taong yun? Meron po akong kilala sa Bible na grabe ang devotion niya kay Lord. Let's read po 1 Chronicles chapter 29 verse 3. And now, because of my devotion to the temple of my God, I am giving all of my own private treasures of gold and silver to help in the construction. This is in addition to the building materials I have already collected for His holy temple. This was the time where the opportunity to give gifts for the work of the temple has been open. Hindi man pinayagan si David na mag-build ng temple, inalaw naman siya ni Lord to pioneer in making preparations for it by gathering innermost number of resources necessary for this project. At dito, David had a public declaration of his personal giving to set an example and encourage the people to support willingly. David made an additional offering mula mismo sa resources niya. Gold and silver na sa panahon nila ay highly valued. Mahalaga ang temple sa kanila sapagkat ine-emphasize nito ang dwelling presence ng Diyos. Kasiyahan kay David ang sumuporta sa pagpapatayo ng temple sapagkat una, devoted siya sa Diyos, mahal niya ang Diyos at naka-align ang puso niya sa purpose ng Diyos. Kaya hindi kasayangan sa kanya kung ang pinatutunguhan ng resources niya ay sa lugar panambahan. Hindi man temple ang meron tayo ngayon, meron tayong church na nagsisilbing bahay panambahan. Hindi natin na patuloy nating sinusuportahan sa ating pagbibigay at pagbabalik ng ating ikapo. Nagiging kagamitan ng Diyos ang ating mga pagtatapat in tithes and offering para patuloy na lumawak ang gawain niya at makapagpatayo pa tayo ng mga simbahan. Ang pagsuporta na ito ay nagiging natural sa atin as an act of our devotion to Him. Katibayang may personal na relasyon tayo sa Kanya. At ang devotion na ito ay may kaakibat na pagtitiwala mismo sa Kanya na may hawak ng buhay natin at patuloy na nagsusustain ng grace niya sa atin. Kaya nga katulad kay David, natural ang ating tuwa, hindi kabigatan sa atin o kasayangan sa tuwing sumusuporta dahil align ang puso natin sa purpose ng Diyos. Mga bagay na pang-eternal. Kaya as a challenge po, let's naturally support through giving as an act of our devotion to God. This time, magbibigay tayo ng may kasiyahan dahil nauunawaan nating ito ang klase ng pagbibigay ng tunay na devoted at secured sa Diyos. So let me share po my testimony sa inyo. Last year po, God challenged me sa pagbabalik ng aking first fruit. Wala pa man po ang Seek First, I was busy preparing na po for it. Maaga ko pong sinettle ang lahat ng aking dues and responsibilities at nag-save na din po ako ng budget namin for the month of January. Because I believe na ang pagbibigay at pagbabalik ay parte ng devotion ko sa Diyos. I was excited to give my first fruit.
Ang unang 3 buwan ng 2026 ay talaga pong nakakapagod. Para po sa akin, sa dami din po ng responsibilities, aamin po akong na-overwhelm po ako. But God is good sa patuloy ko pong pagtatapat ng aking tithes and offering. Last February 27, God provided us po a free hotel accommodation kasama ang aking 3 anak at ang aking mahal na asawa. Sige po, palakpakan po natin si Lord. God is so good po and we are grateful at binigyan kami ni Lord ng napaka-memorable experience and family bonding. And also po, pinagkatiwalaan po tayo ni Lord na makapag-handle ng mga mommies to help sa journey nila kay Lord. Truly, God is so good and He is faithful. Ito lamang ay patunay na kapag ang giving natin ay natural act ng ating devotion sa Diyos, He will secure our needs and our future. All glory belongs to God po. And as we prepare po our tithes and offering, allow me po to pray for you. Let's close our eyes. Lord, today we are grateful for the life you have given us. As a sign of our devotion to you, we are giving back our tithes and offering. Bless the hearts ng mga anak mong tapat na nagbabalik at nagmamahal sa iyo. Also, sa mga hindi makapagbabalik, I pray that you bless the work of their hands and give them the opportunity so that they can also give and express their devotion and love to you. May you continue to shower blessings upon blessings and continue to provide sa bawat pamilyang nire-represent ng lahat ng nandito. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name, Amen. Let's give po. May mga ushers po tayo sa paligid kung saan pwede po ninyong ibigay ang inyong mga tithes and offering. To those who want din naman po to give online, you can send via bank transfer or e-wallet po na naka-flash po sa ating screen. Patuloy po tayong mag-expect kay Lord at sa mga ma-experience natin ngayong araw. The best is yet to come. Hallelujah. Excited pa ba yung katabi mag-worship? Amen. Sige pa tayo, tayo. And can we just close our eyes? And today, tamin natin yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. And before we sing and before we worship, I just want to remind you that God sees you. He knows you. He knows what you want. He knows what you need. And even in the season na nararamdaman mo sa sarili mo, Lord, kulang ako. Lord, parang maraming kulang sa akin. But si Lord, magre-remain siyang faithful sa buhay mo. And today, can we just declare this song and this truth na, Lord, you are enough. You are more than enough sa buhay namin. Hallelujah. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up. No, there's nothing I can do to let you down. It doesn't take the trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross the ocean, so I'll
forget how I feel right now on the mountaintop. I can see it so clear. You told me about staying by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now, 'cause you are Jireh. You are enough. You are Jireh. You are enough. I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. Forever enough. Always enough. More than enough. Forever enough. Always enough. More than enough. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved. Yes, I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. That is enough. I'm already loved. I'm already chosen.
I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness. Oh, you never turn away. Yes, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. Yes, I know you're faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna. You have been so good to me. Tumanawitan mo ang Panginoon. Kung gaano kabuti ang Diyos na sinasamba mo. God is so good. God is so faithful. You have been so good to me. Yes, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, God, I can't believe. Yes, how you love us, God. So good to me. Come on, every voices. Sing to God. How you love me. What a friend you have been. Jesus. What a friend you are. What a father you are, God. That you are loving, God. That you are faithful, Lord. That you are enough, Panginoon. God, you've been so good. Been so faithful. Been so merciful, Lord, sa buhay namin. God, we can thank you enough for what you have done, God. You are so good. Magnificent, Lord. Come on, adore God. Adore of who He is sa buhay mo. Come on, just open your mouth and just begin to thank God. Lord, we adore your name. You are powerful, God. Lord, there is no one like your power, like your love, God. So, Lord, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Kaya, oh Lord, binibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba. Come on, and in Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Ay malakas na palakpakan po para sa ating Panginoon. To deliver the Word of God, let's welcome Pastor Jennifer Calanog Madronio. Pwede po ba isa pang malakas na palakpak para kay Lord? Amen. And bago po tayo umupo, pwede bang 3 tao sabihin mo sa kanya, God bless you? Ayan. Sino po dito ready na sa Word of God? Amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo. And tignan mo nga yung katabi mo. Siya ba ready na sa Word ni Lord? Sino dito every Sunday talagang, every time you come to church, hindi lang tayo ready mag-worship, ready rin tayo mag-receive. Amen? So bago po tayo mag-proceed sa Word of God today, no, meron tayong short activity na gagawin. Okay lang po ba yon? May activity tayong gagawin? Okay, so alam niyo po ba yung Family Feud? Yan, sino dito nanonood kayo ng GMA7? Yan, yung mga mahilig dyan sa game show. Ayan, so gagawin po natin yun ngayon. Okay lang ba? Parang hindi yata. Yung mga nasa likod po, okay lang po ba kayo dyan? Okay, so eto na nga po, meron akong survey dito. Okay, so magpa-family feud po tayo ala Light Church today. Okay, so nag-survey po kami ng mga Kristiyano. Eto na nga, and the top 8 answers are on the board. Ready ba kayong sumagot? Okay, so hulaan ninyo ang sagot ng mga respondents sa tanong na ito. Ano ang pinaka-kinaka-worry mo lately?
Ayan, pwede ko. Sige nga, isigaw nyo nga yung mga kinaka-worry ninyo lately. Financial, ano pa? Career. Baka yung iba sa inyo, kasama kayo sa mga sinurvey dito. Ano pa? Love life. Parang may asawa na yung sumagot nun Okay, ano pa? Okay, so tignan nga natin yung top 8 on the board. So yung pangwalo po ang lumabas sa survey ay, tadaan! Ay, ito pala. Climate change. Sino dito init na sa panahon? Okay. And pang-7 po ang lumabas ay World War or yung mga gera po na yung gera sa Middle East in particular. Pang-6 po na lumabas ay work or may nagsabi kanina yung career, yung iba naman pag-aaral, mga deadlines. Sino dito may mga deadlines na minimit? Okay, pang-5. Ako, makakarelate yung mga single dito. Future. Makakapag-asawa pa kaya ako? Ayan, yung mga magulang naman, iniisip nila yung future ng mga anak nila. Okay? Next, number 4 is spiritual. Ito, Kristyanong-Kristiyano. Iniisip daw nila yung journey nila. And at the same time, yung spiritual degeneration na nagaganap daw ngayon sa paligid. Okay? Pangatlo, ako nakaka-relate dito yung mga trentahin. Health. May mga sumasakit ng tuhod, nagiging man of gout na. Okay, hindi man of God, man of gout. Okay. And pangalawa, lahat tayo, for sure, kinaka-worry ang family. Yan. Lalo na kinaka-worry maybe yung marriage, yung security ng mga kids, ng parents. At ang top answer on this survey, sabi ng survey ay, ito yung binanggit nyo. Malakas nga, basahin natin. Finances. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kasama ka dyan. Okay, lalo na yung economic crisis na nagaganap, mga presyo ng mga bilihin, ng gas, okay, living expenses, mga utang, mga emergency needs, at yung mga hanap buhay natin. Alam niyo po, sa panahon ngayon, hindi na nakakapagtaka na, ayan nga po ang number 1 na kinaka-worry even ng mga Kristiyano. Tama po ba? Sino dito aamin? Siya rin. Nag-aalala rin siya dyan minsan. Okay? So, lahat po tayo dito, no, hindi tayo ligtas sa mga worries na yan, lalo na sa mga nangyayari po sa mundo, sa gera sa Middle East, nag-cause po ito ng economic instability and concerns, even mga businessmen, mga nasa gobyerno, ang pinaka-affected daw po ngayon ay ang mga middle class, okay? At syempre, ang lahat ng mga mamamayan, okay? At ang number 1 na concern natin pagdating sa finances ay baka kulangin. Okay, sino dito talagang pag tinitignan mo yung wallet mo, napapakunot noo ka, lalo na pag nakikita mo yung naghihingalong 20 sa wallet mo. Okay, tignan mo yung katabi mo, kung medyo nakakunot yung noo niya, alam mo na kung magkano yung laman ng wallet niya. Okay, so some of us, okay, nakikita natin maybe baka kulangin, it's insufficient, kulang yung ganito, kulang yung tumataas ang bilihin, pero ang sahod hindi tumataas. Tama ba? You know, let me tell you, valid yan. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, valid yan. Valid yung mga nararamdaman na iisip natin na yan. I get you. Ako rin ay nanay, 2 na sila ngayon, 2 pinapagatas, 2 pinapadiaper. Kaya naiintindihan ko yan. Pero alam niyo po, mas lalong alam ni Jesus yan. Ayan, sabi mo, sa katabi mo, Jesus knows. Ayan. So in fact po, hindi na bago ang ganyang concern kahit pa sa mga disciples ng Panginoong Jesus. At kahit minsan po mga Kristiyano na tayo, alam ni Lord na yung mga kakulangan sa buhay natin nagpapa-insecure sa atin. That is why, hindi po nagkulang ang Panginoong Jesus sa mga pagtuturo niya kung paano lalabanan ang mga worries na ito para nang sa gayon, masecure tayo ng salita ng Diyos. That is why today po, for the 3rd installment ng series nating Secured, hayaan po nating katagpuin ng Diyos ang mga kakulangan sa buhay natin. Are you ready po? Amen? Yung mga nasa likod po, are you ready? Amen. Basahin po natin ang talata natin sa araw na ito. Iniimbitahan ko pong bawat isa na tumayo.
bilang paggalang sa salita ng Diyos. Babasahin po natin mula sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 6, talatang 25 hanggang 34. Ready po? Verse 25, go! Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon ng kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. Last verse. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, Secured When Everything is Insufficient. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na dinako mo kami sa inyong presensya. Naniniwala po ako, O Diyos, na meron ka pong hinanda para sa amin, para sa aming kaluluwa, upang ito'y mapalakas at upang maranasan po namin, Panginoon, ang inyong pagkilos. Lord, today we humble ourselves before you. As we worship you together in this place, maranasan din po namin ang kapuspusan ng inyong salita. We open our hearts, Lord. Gawin niyo pong sponge ang aming mga puso para dito. Lord, let your anointing flow upon us, Panginoon, so that we may experience the breakthrough through your word. Just use me as your mouthpiece, Lord. Pero ikaw lamang po ang kumilos at maparangalan. Maraming salamat po, Panginoon. We're ready to be blessed by you. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Lahat ng excited, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Amen. So yung binasa po nating passage, no, ayan po ay parte po ng Matthew chapter 6 at ito po ay part ng Sermon on the Mount ng Panginoong Hesus. Ang kausap niya po dito ay mga disciples. Okay? So sa chapter po na ito, merong unlearning at learning na nangyayari sa pagtuturo ni Lord sa mga followers niya. Gusto ng Panginoong Hesus, i-unlearn nila yung mga practices na na-observe nila sa mga, sorry for the term, pero ipokritong mga religious leaders na puro pakitang tao daw yung ginagawang pagbibigay, pananalangin, at paggawa ng mabuti. So gusto ni Lord, i-install sa kanila yung tunay, yung sincere na kabutihan, yung sincere na pananalig sa Diyos. So nagsimula ang Panginoon na magturo ng mga don'ts, and then tinuro niya rin yung mga do's sa kanila. So pagdating po ng verse 19, ang highlight na po, usapang pera na, usapang kayamanan. Ayan, sino dito kapag usapang kayamanan na lumalaki yung mata? Ayan, parang ganyan, okay? So, pagdating ng verse 19, parang doktor si Lord na nagbibigay siya ng diagnosis sa mga sintomas ng maling paghawak ng mga kayamanan sa mundo. Makikita po natin, from verses 21 to 24, meron po siyang ina-unveil sa kanila na katotohanan about riches. Sa verse 21, sabi niya, kung nasaan ang kayamanan mo, naroon ang puso mo. Where your treasure is, there your heart will be also.
So meaning, kapag pala disaligned yung purpose mo sa paghawak mo ng pera or ng kayamanan, ito daw ay nag-uugat sa kondisyon ng puso ng isang tao. Pagdating ng verse 22, sabi niya, kung hindi healthy yung mga mata, hindi healthy yung buong katawan. Na ang kadiliman pala ng pagkatao ng tao, nagsisimula siya sa mata. Yung lust of the eyes, kung ano yung pinagnanasaan ng mga mata, nagiging dark din daw yung pagkatao ng tao. And then pagdating ng verse 24, mas tumaas yung degree, okay, nung diagnosis. Sabi, hindi mo pwedeng gawing Panginoon ng sabay ang pera at ang Diyos. You cannot serve both God and money. So dito, usapang idolatry na, okay? Ibig sabihin pala, yung kasakiman at yung maling perspective pagdating po sa kayamanan ay ultimately dahil sa hindi na ang Diyos ang master ng isang tao. Pera na daw ang nagiging master niya. So sa ganitong context, pumasok ngayon yung verse 25 nung sinabi ni Lord, therefore do not worry about life. Okay, dito ngayon pumasok yung passage na binasa natin. Sabihin nyo nga po yung word na worry. Ayan, tignan mo yung katabi mo, meron ba siyang kinaka-worry? Nakakunot ba yung noon niya? Okay? Pag sinabi pong worry, galing po siya sa Greek word na merimnao, na ang ibig sabihin po ay anxious. Okay? Full of cares. Ibig sabihin, puno daw ng mga inaalala, distracted, at yung picture niya po is like divided into parts. Hiwa-hiwalay. Okay? Sa Tagalog po ay pagkabalisa or nababagabag, puno ng pag-aalala at kalat. Naranasan nyo na po ba yan? Yung parang kalat yung isip mo? Ang dami mong iniisip, yun po yung ibig sabihin ng worries. Ito po yung klase ng distraction na nagiging scattered ka na, hati-hati na yung concern mo, hindi ka makapag-isip na maayos, kakaalala. Lalo na pagdating sa pera. Sino dito naniniwala pag pera na ang usapan talagang nakakakalat ng isip? Tama ba? Lalo na pag nagka-calculate ka na. Bata pa lang tayo, pag mathematics na yung usapan, talagang kailangan mag-exert ng effort yung isip mo eh. Tama ba? So nakita na ni Lord na yung worries ng tao about sa buhay, kahit pa isa na siyang disciple or isa ng Kristiyano, nag-uugat siya sa usaping pera. Okay? At nakita ng Panginoon na hindi ligtas ang mga disciples dito. Sa tuwing nakikita natin yung kakulangan dito, that's when worrying overwhelm us. Doon na dumarating na napupuno na tayo ng pag-aalala. Kaya ngayon po mga kapatid, pag-usapan po natin yung mga tanong na sumasalamin sa mga pag-aalala natin. At dito po hihingi tayo kay Lord ng mga sagot sa mga ito, nang sa gayon, masecure po ang ating mga puso. Ready po ba kayo sa pag-uusapan natin? Amen. So let's talk about the two insufficiency questions that overwhelm us with worries. Number one na question natin, na minsan nakakapag-alala. Number one, is there enough for my needs? May sapat ba para sa aking pangangailangan? Ayan. Meron bang sapat para matugunan ang aking pangangailangan? Babasahin ko po muli yung verses 25 to 27 this time po sa New International Version. Ang sabi po, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? May sense po ba yung sinasabi ni Lord dito? Amen. Now, kapag po ang sentence, nagsisimula po siya sa word na therefore, ibig sabihin po, yung sentence bago yung therefore, yun yung challenge. May problema. Okay? So, ang problema, pag binalikan natin yung verse 24, ang sabi sa verse 24 sa Tagalog, hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa o ayaw mo yung pangalawa, magiging loyal ka sa isa, ire-reject mo yung pangalawa. Hindi ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. So, ang problema, ang challenge, may struggle yung tao. Ang struggle ng tao, nagiging alipin daw siya ng pagmamahal sa pera. Nagiging karibal ng Diyos ang pera sa buhay niya. Naunawaan po ba natin? So that's a challenge. Okay?
Now, yung pera po dito sa verse 24, pag hinanap po natin yung original translation, ang lalabas na word ay yung word na mammon. Sabi nyo nga po, mammon. O, nagutom yung katabi mo. Hindi po ito yung tinapay. Yung mammon po ay isang word na about po siya sa pagmamahal sa pera, pero pinersonify po siya. It's a figure of speech na tinatawag na personification. So, pinagmukhang parang tao yung mammon para ipakita na nagiging karibal yung pagmamahal sa pera ng Diyos. Nagiging karibal siya ng Diyos sa buhay ng tao. So, making it a kind of master or an object of idolatry, which is a sin against God. So, that's the challenge. Mammon versus God sa buhay ng tao. Kaya ang solusyon ni Lord, yung verse 25. Kaya ang solusyon is, huwag kang mag-worry. Okay? Therefore, I tell you, do not worry about your life. So the problem is love for money. The solution is, do not worry about your life. So this implies that excessive worrying in life is not just simply about poverty problem. It's also a slavery problem. So yung palang lagi nating pagkabalisa, lalo na pagdating sa usapin sa pera, hindi siya problema lang ng kahirapan. Pero may kinalaman siya sa pagiging alipin. Nagiging alipin siya ni Mammon. At kapag ang tao ay alipin ni Mammon or ng pagmamahal sa pera, imamanipulate ka nito para isipin in a certain way na magiging dependent ka sa pera para sa lahat ng pangangailangan mo. To the point na mas powerful na ang tingin mo sa kayang gawin ng pera kaysa sa kayang gawin ni Lord. Hello? Naunawaan po ba? Yun, dumarating sa time na pag iniisip mong wala kang pera, wala kang magagawa. Sino dito pag walang pera, ayaw lumabas ng bahay? Malungkot, malamya. Okay? Pero kapag may pera ka, talagang energetic ka. Ganon yung nangyayari no? Sa mga taong minamanipulate ni Mammon. Kaya may mga worries, may pagkabalisa. Na kung titignan mo yung subject dito ni Lord ng pinag-worry ng tao, kung tutuusin, natural lang naman na mag-worry ang tao sa kakainin niya, iinumin niya, sa susuotin niya, lalo na kung ikaw ay isang magulang. Tama ba? Kanina lang, bago ka pumunta dito, nag-worry ka kasi wala kang maisuot. Tama ba? Buti na lang may ukay sa baba. So bago pumunta dito, dumaan ka muna sa ukay. Okay? So, kasama talaga siya sa worries ng isang tao. Amen? So, those are basic needs. Sabi nga sa Maslow hierarchy of needs, yung physiological needs ay parte talaga ng mga primary needs ng tao. Okay? Tubig, shelter, pagkain, warmth. So those are basic survival needs. Kung gusto mong mabuhay sa mundong ito. Tama ba? Natural lang. Sabi mo sa katabi mo, natural lang. Amen. Tignan mo nga yan. Katabi mo nga, iniisip niya na yung kakainin niya mamaya eh. Okay? So, ang tanong, kung natural siya, bakit kailangang sabihin ni Lord na huwag tayo mag-worry dito? Now, ang sagot po ay nasa next na mga sentences. Ang sabi dun sa verse 25b, is not life more than food and the body more than clothes? Sabi niya. So, ito po yung reasoning ni Lord. Ito yung antidote or yung sagot sa mga worries natin. Sabi niya, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain? So, bakit daw hindi tayo mag-worry? So, pinagko-compare niya yung buhay at yung pagkain. At pinapakita na kung yung buhay nga na masigit pa sa pagkain na bigay ni Lord, ano pa kaya yung basic needs ng tao? Amen? Does it make sense? So kung afford ni Lord yung life, mas afford ni Lord ang food. Amen? Meron ba dito kaya niyang bumili ng buhay? Kahit pinakamayamang tao sa mundo, hindi kayang bumili ng buhay. Pero si Lord, binigay niya yan sa'yo ng libre. Amen? So bakit hindi niya kayang ibigay ang pagkain para mabuhay? Are you getting the point? So isa pa pong interpretation dito sa verse na ito, yung word na buhay po dito, ang tinutukoy rin po dito is the soul life, yung kaluluwa, yung buhay ng kaluluwa natin. Pinapakita ni Lord ang higit na kahalagahan ng kaluluwa kaysa sa basic physical needs. So in a way, sinasabi ng Panginoong Jesus dito, para hindi tayo mabalisa,
Ang mga ibon nga, wala naman silang kaluluwa, pero pinapakain ng Diyos. Ikaw pa kayang may kaluluwa na mahalaga kay Lord? Hello? And then, the next verse ay isang hyperbolic question. Ibig sabihin, gumagamit siya ng exaggeration to make a point. Sabi ng verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Meron ba sa inyo, pag nag-worry ka, madadagdagan yung buhay mo ng isang oras? So, ang point ni Lord dito is this, napaka-useless ng excessive na pag-aalala. Amen? Wala siyang benefit. Hindi natin siya mapapakinabangan. Wala siyang ambag sa ikahahaba ng buhay natin. Baka nga umiksi pa yung buhay natin, kaka-worry dahil yung level ng cortisol tumataas. Tama mo ba? So, ang pag-worry po sa ating mga pangangailangan, maring mukha siyang normal. Okay? Mukha siyang common. Pero yung umaabot na siya sa point na napaparalyze na yung faith mo, at ang na-activate sa'yo, anxiety, pagkabalisa, iba na yun. Boses na yun ng Diyos-Diyosan na si Mammon. Tanungin mo yung katabi mo, sinong pinakikinggan mo? Ayan, baka mamaya mas nakikinig na tayo kay Mammon. At yang si Mammon po ay isang tusong amo, ayaw niyang makawala ka sa pagkaalipin. Kaya gagawin niya ang lahat para mabalisa ka sa paghahabol ng mga pangangailangan mo. To the point that life will just be about making money. Magiging tungkol na siya sa hanap buhay at hindi ka na nabubuhay. Hello? Maraming tao, busy maghanap buhay, hindi na nabubuhay. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ikaw yon. Amen? So, kaya tama si Lord, na pag nag-worry ako, hindi naman madadagdagan yung buhay ko. Amen? So, wag na lang ako mag-worry. Baka may iba pang paraan, okay? So, kumbaga, sinasabi ng Panginoon, yung ang need ng kaluluwa mo na salvation, sukdulang expensive yun, na-afford ni Lord, binigay sa'yo. Yun pa kayang pagkain at inumin na para sa katawan mo, tas ang katumbas niya lang, perishable na halaga? It's nothing, tama ba? And what's more is, masyado kang valuable sa puso ng Diyos para pabayaan niya lang mamatay sa gutom. Minsan nga, hindi tayo mamamatay sa gutom. Minsan nga, tumataba pa eh. Amen? Amen. So if God can provide for a need as great as the need of your soul, how much more can He provide for something as simple as food for your stomach? So if God can provide you with life, He sure can provide your source of living. Amen po ba? Kaya mga kapatid, wag po nating tularan yung mga ipokritong religious leader sa panahon ni Jesus na mga nagpapanggap. Pumupunta sila sa templo, nag-worship, nagpapanggap sila na kunyari nananalig sila sa Panginoon. Pero ang totoo, alipin sila ng pag-aalala sa pera. Alipin sila ni Mammon. Ang mga tao pong inalipin na ng pera at scattered yung thoughts, sinisira ng pera yung ulo nila sa mga excessive na pag-aalala kahit sa mga basic na needs. Amen? At ano po ang result nun? Ang result nun, workaholism. Talagang work is life. Wala nang puwang si Lord sa buhay ng mga taong workaholic. Okay, yung tipong ang sagot nila sa mentor niya, anak, mag-life group ka naman. Kasi sayang kasi yung araw pagtrabaho ko na yon, sayang naman. Ipagbukas ko na ng tindahan yon, sayang din ang kitaan. Ipamasada ko na yon, sayang din. Hello? Wala nang puwang si Lord sa oras. Okay, yung ipagde-devotion ko, ipang-OT ko na lang, sayang din. Hello? Workaholism. Yung iba naman, mas bilib pa sa kayang gawin ng pera kaysa sa kayang gawin ni Lord. Kaya kapag insufficient na yung calculations ng brain niya sa mga pangangailangan niya, sa mga meron siya, napaparalyze na. Kahit yung prayer niya parang hindi na gumagalaw. Mas gumagana na yung anxiety. Hello, may kausap po ba ang Panginoon sa araw na ito? Disclaimer ko lang po, hindi ko sinabing wag na tayo magtrabaho, ha? Baka mamaya after nito, magsipag-resign po kayo at ipagsara nyo yung mga business nyo. Hindi po.
kahit po sa Bible, tinuturing din pong kasalanan ng katamaran. Tama po ba? Pero ang tinutukoy po dito yung excessive. Excessive na pagkayod. To the point na yun na lang ang buhay mo. Wala na si Lord sa oras mo. Wala ka na ring oras sa pamilya at wala ka na ring oras na mabuhay para sa sarili mo. Pero ang Kristiyano po na umaasa sa Diyos, alam na alam niya that God's provision is enough. May pera o wala, kulang o sapat, alam na alam niya yung value niya sa harapan ng Diyos. Kaya confident siya na hindi kailanman pagkukulangin ng Diyos ang buhay niya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kumawala na po tayo sa pagkaalipin kay Mammon. Huwag po kayong naniniwala kay Mammon. Huwag po kayong naniniwala sa bulong ng kaaway na kapag wala kang pera, mamamatay ka. Hindi totoo yun. Imbes na worry, palitan natin ng confident trust sa kamay ng Diyos na kailanman hindi mauubusan para sa kanyang mga anak. Amen? So, para sa tanong na, is there enough for my needs? Ang sagot, from the greatest to the least of needs, God is more than enough. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, magpo-provide si Lord. Number 2 and the last, sa 2 insufficiency questions that overwhelm us with worries. Pangalawa, kung merong needs, is there enough for my wants? Kaya na. Pastora, gusto rin ba mag-provide ni Lord sa mga gusto ko? Kasi feeling ko yung mga needs ko lang ang binibigay niya. Nakakahiya naman, pati yung gusto ko, i-ask ko pa kay Lord. Meron ba dito naiyak kayo kay Lord? Sabi niya sa verses 28 to 30, "And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith?" So simula sa usaping pagkain, this time ang hinalimbawa na ni Lord ay clothes, pananamit. At ang tanong niya, why do you worry about clothes? Nakita ng Panginoong Jesus yung puso ng mga disciples na nag-aalala sila sa kasuotan. Okay? Nakaka-amaze lang din na si Lord, nakikita niya rin even the petty concerns na meron tayo. Amen? Minsan magugulat ka, no? Nag-aalala ka sa pambili mo ng shampoo, tapos si Lord magpo-provide. Yung maliliit, inaalala pala ni Lord. And worrying for clothing here ay hindi lang tungkol sa kailangan mo ng saplot para hindi ka malamigan, hindi lang po ito yon. Okay? It's about beauty and appearance. Ito po yung worries na may kinalaman sa image mo sa ibang tao. Kasi po, makikita natin dito yung sagot ng Panginoon pagdating sa worry sa pananamit. Ang sinabi niya ay yung may kinalaman sa kayamanan or splendor ni Solomon. Kaya sabi niya sa verse 29 sa Tagalog, "Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito." Baka sabihin niyo sa akin, Pastora, bakit naman kasi gugustuhin ni Solomon manamit ng water lily? Okay? Actually po, isa na naman itong figure of speech. Isa na naman itong imagery. Kino-compare na naman ni Lord. Gumagamit siya ng tayutay para ipakita na kahit ang mayamang si Solomon ay hindi kayang tapatan ng provision ng Lord sa nature. Amen? Na ang Diyos ang nagbihis sa mga bulaklak kahit hindi naman sila naghahabi ng mga damit. Built-in yung ganda nila. Wow! Tignan mo yung katabi mo, built-in ang ganda niyan. Tama ba? Sino dito talagang kahit anong gawin mo, wala ka nang magawa talaga sa itsura mo. Kasi built-in yun. Pero good news, maganda yan. Bigay yan ni Lord eh. Nature yan. Amen? So, makikita natin dito, bakit nga pala si Solomon, okay, yung hinalintulad dito sa water or doon sa lily of the fields? Dahil siya po ang pinakamayaman at pinakamagnificent na hari sa history ng Israel. Afford niya ang lahat. Kumbaga sa panahon natin, afford niya ang Chanel, afford niya ang Gucci, afford niya ang Hermes.
Okay? Kung kaya niya magsuot ng mga branded na clothes kung sa panahon natin yan. Okay? At hindi lang yun, pati yung palasyo niya napakagara. Sabi nga sa Bible, yung pilak daw saka yung bronze, wala daw kwenta sa panahon ni Solomon kasi lahat gold. Okay? Ganon po siya kagara. Okay? And yet, may hindi siya ma-afford. At ang hindi niya ma-afford yung pure white color ng isang lily or ng isang flower sa field. At isa po itong klase ng beauty that only the Creator can give. Ito po ay klase ng art na ang Diyos lang ang kayang gumawa. Amen? Ang mga gandang ito po ay hindi kayang tapatan ng effort at ng pera ng tao. At nakita po ng Panginoon sa mga disciples at sa ating mga tao na hindi lang po tayo worried for survival. Na tayo rin po ay dumadaan sa mga worries patungkol sa image natin sa harap ng iba. Amen? Tama ba na hindi mo lang gusto magkaroon ka ng damit para hindi ka malamigan. Gusto mo rin desente yung pananamit mo. Amen po ba? So, kaya sabi ni Lord, kung dinadamitan ng Diyos sa mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. So kumbaga parang sinasabi ni Lord, kung yung bagay nga na napakaiksi ng lifespan sa mundo, pinag-aksayahan ni Lord ng panahon pagandahin, ikaw pa kayang makakapiling niya sa eternity? Do you believe that God cares about your beauty? Do you believe that God cares about your dignity? God cares about your image? Kung paano ka may care dyan, may care din po ang Panginoon dyan. Amen? So, ibig sabihin, kung may care si Lord sa needs mo, may care din si Lord sa wants mo. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Lord dito sa dulo, you of little faith. Naku, nagalit na yung teacher. So dito, ine-express ni Jesus yung diagnosis na naman ng kondisyon ng puso ng tao, ng disciples. Na kaya may worries about sa mga gusto, sa mga wants natin, kasi there's a problem with their faith. Kaya mga kapatid, worrying is not just a money problem. It's a faith problem. Ang mga taong excessive, sobra mabalisa, sobra mag-worry, lalo na sa pera, hindi lang ang problema nila pera, ang problema nila pananampalataya. Hello? May kausap pa po ba ako? Nag-aalala sa mga gusto, hindi dahil kulang sa pera, pero dahil kulang sa faith. Hello? At hindi na po ito tungkol sa worries for survival. But etong need po na ito, it stems from our desire to be dignified, yung igalang ka sa harap ng ibang tao, yung tinatanggap ka. Tama ba? Sometimes we dress to be accepted. Kaya nga inaayos natin yung ating pananamit eh. Wala naman sa atin ditong gusto niya, yung suot niya ay gula-gulanit. Tama ba? Gusto niya rin nag-aayos siya yung katabi mo bago yan umalis ng bahay. Pinatag niya talaga yung buhok niya. Naubos yung gel sa buhok niya. Tama ba? Yung mga kababaihan naman talagang pinantay niya yung kilay niya. Hindi yan naalis ng bahay ng walang kilay. Amen? Kasi kahit pa paano kaya tayo nagde-dress up, kaya tayo nag-aayos ng ating sarili, kaya tayo nag-aayos ng ating bahay, kaya tayo nag-aayos ng ating pag-aaral, ng ating trabaho, because we wanna be dignified. Gusto rin natin kahit pa paano, meron tayong tinatanggap tayo, ginugusto rin tayo ng iba. And listen to me, kinig po dito. Our wants can be traced by our need to be wanted. Meron tayong pangangailangan to be wanted. Kahit sabihin mo pang, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, meron kang tao na kahit papaano gusto mo, tanggapin ka. Kasama yun sa needs ng tao. At tayo po mga tao, we want to be pleasant in the eyes of at least one person in this life. Amen po ba? Sa mga may asawa, gusto mo maging pleasant ka pa rin sa asawa mo. Sa mga binata at dalaga dito, gusto mo pleasant ka sa crush mo. Or sa best friend mo, sa kaibigan mo. Okay? Or at least, we want to experience the splendor in this life. Yung bang kahit papaano, hindi ka lang makapagbayad ng bills buwan-buwan, gusto mo rin kahit papaano makapag-travel. Tingnan mo yung katabi mo, travel na yan. Tama ba? Yayayain ka na yan sa Palawan bukas. Okay? Yung kahit papaano, may budget ka pang kain sa labas,
Di ba, madala mo yung pamilya mo kahit paano, kahit once a month, ilalabas niyo yung lamesa sa labas ng bahay. Kain sa labas. Bibili ng Jollibee. Yung ibig ko sabihin, kahit papano, we want leisure. Yung hindi lang tayo nagsusurvive. Amen? And yung di mo lang gustong kahit papano may saplot ka sa katawan, you wanna look good in it. Amen. Meron ba dito nananamit ka para pumangit? Hindi. We wanna look good in it. Yung disente. Mabili mo man lang yung gusto mong damit, sapatos, pabango. Diba sa mga lalaki, makapag Jordan 1 ka man lang in this lifetime. Okay? So, but sometimes, even yung mga wants natin, yung mga gusto natin, minsan nagkukos siya ng stress or ng mga worries. And sometimes we ask, talaga bang kaya kong makuha to, yung mga gusto ko? Deserve ko ba tong mga to? You know, there are 3 ways na yung pag-aalala sa mga wants natin can cause us problems. Una po, may mga tao, they feel guilty kapag yung may gusto silang bilhin, yung gusto lang. To the point na ayaw na lang nilang hingiin yung gusto nila kasi gusto nila i-survive na lang nila yung mga kailangan nila. So they feel guilty even praying for what they want. Tama ba? May mga ganong tao. Pangalawa, meron naman mga tao na mas inuna naman yung wants nila kaysa sa needs nila. Ang ending, hindi na nakapagbabayad ng bills. Pero nakakapag-travel. Nakakabili ng mga gusto niyang gamit. Pero laging atrasado na pagdating sa mga bayarin. Okay? Baliktad naman yun, naging shopaholic. And lastly, meron namang iba, they would dare risk something valuable para sa gusto nila. Kaya may mga tao na uuwi sa pagkalulong sa sugal. Kasi gusto ko pa. Gusto kong kahit pa paano, dumami yung chance ko magkapera. Tama ba? Yung iba naman, nagre-risk sila sa mga investment na hindi pinag-isipan, kaya nagkakaroon ng scam, na nalulugi. Okay? So, ang dami pong mga problems na nangyayari sa tao with worrying about their wants. Naalala ko yung sinabi ni James, sa James 4:2-3. Sabi niya, you desire but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Sabi niya, wala ka, may gusto ka, pero hindi mo makuha, so papatay ka. Meron kang nakikita sa iba, gusto mo makuha, so nakikipag-away ka. Kaya ka wala kasi hindi ka nag-a-ask kay Lord. At kung mag-ask ka man, hindi mo makuha kasi mali yung motibo. Kasi tungkol lang siya sa pleasure. So ito daw yung nangyayari sa tao, sa mga wants niya. Nakikipagkompetensya sa mundo, nagre-result siya sa quarrel, nagre-result siya sa patayan, nagre-result siya sa frustration. Pero mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, hindi natin kailangan makipagkompetensya sa mundo. Amen. Lalo na when it comes sa pagandahan, payamanan, pataasan. Because the competition in this world makes monsters out of the purest of people. Do you believe that? Kaya nga, may mga politiko, ang ganda naman ng intention nila sa simula. Tama ba? May mga businessman, okay naman. May mga professionals, okay naman sila sa simula. Dumudumi yung buhay nang dahil sa kakahabol sa wants nila. Sa mga more na mga splendor na yan. Tama ba? So when people fight for their image for the world, that's when they lose their image in the Lord. Kakahabol natin doon, lalong nagiging insecure. Kino-compare mo yung buhay mo sa iba, kino-compare mo yung achievements mo sa iba, nagkakaroon ng self-pitying, ng comparison, nalulungkot ka sa mga bagay na wala ka. That's what happens when there's worries about wants. Kaya mga kapatid, only God can provide real beauty and splendor na hindi nananakaw. Kapag po galing sa mundo yung splendor, kapag galing sa mundo yung provision ng wants natin, minsan yan pa yung sisira ng buhay natin. Tama ba? Pero pag galing kay Lord, pag si Lord ang nag-provide ng wants natin, totoo at nagtatagal yung joy. Amen? At hindi siya nakakasira, nagiging blessing ka pa sa iba. Minsan, nagiging blessing ka pa sa kaharian ng Diyos. It's pure like the lily at hindi natutumbasan ng ganda ng mundong ito. Kaya mga kapatid, yung sinful worries for our wants ay kayang gawing sirain ang character natin.
aanhin mo yung branded na mga damit kung cheap naman yung character. Tama ba? Kaya ano po yung antidote sa worries of wants? Jesus provided the solution. May clue siya. Sabi niya, you of little faith. Ibig sabihin, ayaw ni Lord ng little faith. Lakihan mo ang pananampalataya mo. Amen? Little faith won't work. Simple faith is not enough. Lakihan mo yung faith mo. At gaano kalaki? Kasing laki ng Diyos mo. Anong ibig ko sabihin? Sabi niya po doon, how much more will He clothe you? Ang tanong, gaano kalaki ang tingin mo sa care ni Lord sa'yo? I have a question to you. Sa tingin mo, mas mataas yung care mo sa sarili mo kaysa sa care ni Lord sa'yo? Hello? Gaano kalaki ang tingin mo sa love at care sa'yo ng Diyos? Kasi alam mo, kung gaano man kataas yung care mo sa sarili mo, higit na mas mataas ang care sa'yo ng Diyos. Amen? Kaya yung faith natin, i-resize naman natin according sa care ni Lord. Let me clarify, hindi po ito yung faith na galing sa worldly optimism na isipin mo lang magkakaroon ka, isipin mo magkakabahay ka, magkakakotse ka bukas na bukas. Tapos nandoon na. Hindi po ito worldly optimism, okay? Ang tinutukoy po dito is yung faith na binibuild up mo everyday ng salita ng Diyos. Habang binibuild up mo yung faith mo ng salita ng Diyos, dinadirect ka ni Lord sa tamang desires, sa tamang gustuhin, sa tamang wants, hanggang sa lumaki ng lumaki at mag-glorify si Lord at ibibigay niya yung desire na yan. Sabi po ng Psalm 37:4, sabay-sabay natin basahin. Ready? 1, 2, 3, go! Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ito po yung nangyayari. Habang binibuild up natin yung sarili natin na mahalin ang Diyos, i-delight si Lord, yung desire natin, yung wants natin, nadadirect kay Lord at sa mga kalooban niya. Kaya niya binibigay yung kalooban natin, yung gusto natin. Okay? So, God-sized faith na hindi galing sa pagnanasa sa mundo, pero galing sa desire para sa Diyos. At ang Diyos ang bahalang magbigay even ng wants natin according to His will. Amen? So sa tanong na, is there enough for my wants? Ang sagot, from the grandest to the simplest, He is more than enough. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. Nandito po ako magtatapos. Ang sabi po dun sa next na verses, sa verses 31 to 34, sabi niya, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Inulit na naman ni Lord, do not worry. Actually, 3 times niyang sinabi to dito sa passage. Okay? Sabi niya, huwag kang ma-scatter, huwag kang maging kalat sa mga bagay na yan. Tapos, nagkaroon pa ng mimicry nung mga iniisip natin na madalas sa mga worries na to. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Alam na alam ni Lord kung paano tayo mag-isip. And then, Jesus emphasized the difference between sa isang pagano, pag sinabing pagano, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa isang believer. Dito po sa verses 32 to 33. Sabi niya, yung mga pagano, humahabol sila sa mga bagay na yan. The pagans run after all these things. Yung run after po dito is eagerly, craves, at hinahabol-habol ng nasasabik. The word is epizeteo. Okay? Eagerly seek. Yan daw yung talagang hinahabol, kinikrave ng mga unbelievers na alipin ni Mammon. At yung all these things po dyan, ano po yan? Yan yung mga needs at wants ng tao. Yan ang kinikrave ng mga taong alipin ni Mammon. Yung mga needs at wants. At kakahabol sa mga needs at wants, nagiging scattered. Nagiging kalat yung isip. Bakit? Kasi yung all these things na yan, nauubos yan. Amen? Nawawala yan. Kahit anong ipon mo, mauubos pa rin yan. Nawawala yan. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Everything can fade. Ang tendency, yung mga humahabol sa mga yan, naiiwang balisa. Naiiwang worried and anxious. Every day, yun ang buhay nila, yun ang cycle nila, ang ma-anxious sa pera. Kaya ang sabi ni Lord sa mga disciples, kayo, iba kayo.
Yung mga unbelievers, yung mga alipin ni Mammon, ganyan yung cycle nila. But you, sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Yung seek po dito is the word worship, to desire, or yung hanapin mo hanggang sa matagpuan. Ang alin daw? Ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran niya. Ang isik mo, ang habulin mo, yung kingdom ni Lord. Yung kalooban niya, yung gusto niya. At ito po yung best part. And then all these things, yung needs at wants na hinahabol ng mga pagano, yung mga all these things na yon, hindi mo kailangang habulin. Idaragdag na lang. It shall be added unto you. Hindi mo hahabulin. Bonus na lang yan. Amen. Dahil ang hinahabol po ng mga sinisik ang kingdom ni Lord ay isang sufficient na Diyos. Hindi na uubos, hindi mawawala, hindi magkukulang na Diyos. Kaya yung mga needs at wants, idaragdag na lang. Amen? Kaya po walang puwang ang worries sa mga tao na inuuna si Lord. Kaya naman sa huli, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa bukas. Hayaan mo na yung bukas ang mag-alala sa sarili niya. Dahil bawat araw may sariling suliranin. So makikita natin mga kapatid, all of man's worries ay nagbo-boil down sa greatest concern ng tao. And what is that? The worries about tomorrow. Masyado tayo nag-aalala sa bukas. Paano bukas? Paano sa future? Right? Pero ang turo ni Lord sa mga disciples, atupagin mo yung suliranin ng pang-ngayon muna. Bukas mo na harapin yung suliranin na pang-bukas. Is God teaching us, or is the Lord teaching us to be irresponsible of the future? No. Instead, parang sinasabi ni Lord, every trouble of each day, I provide solution. At sapat yung ibibigay ko para sa ngayon. At bukas, sapat din yung ibibigay ko para sa bukas. Huwag mong iisipin na after niya mag-provide ngayon, mauubos yung para bukas. Dahil every day, His mercies are new every morning. Amen? Hindi magkukulang ang Diyos, hindi siya mauubusan. At hindi po ito tungkol sa bahala na bukas habit ha. Tungkol ito sa pagre-release ng mga attempt nating kontrolin ang bukas. We cannot control life. We cannot control tomorrow. So, we cannot control life by worrying too much. Tungkol po ito saan? Sa security natin, sa sufficiency ni Lord. Na kung sapat ang provision niya today, sapat din siya para bukas. Amen? Kaya bilang application mga kapatid, shut down the voice of worries and listen to the voice of faith. God is speaking to someone in this place. Piliin mong sawayin ang pagkabalisa. Patahimikin mo ang anxiety na yan. Gamitin mo ang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo para tumaas ang pananampalataya mo. Kapag puno ka na ng mga pangamba dahil nakikita mo na yung bayarin, yung pangangailangan ng pamilya mo, don't be a worrier. Be a warrior in prayer. Amen? Be a worshiper. Yan yung time na luluhod ka para manalangin. Hindi para mag-worry, wala yung maidadagdag sa buhay mo. Kapag nag-i-start ka ng mainggit sa iba dahil nakikita mo yung mga wants mo, nasa kanila, nanlulumo ka na, nagsiself-pity ka na dahil sa mga wants mo, i-realign mo yung focus mo kay Lord. Seek God first. Tanungin mo si Lord, Lord, tama ba itong mga gusto ko? Lord, alam ko naman, ikaw nakakaalam ng mga gusto ko. At ikaw nakakaalam ng mga para sa akin. And surrender them to the Lord. Rebuke your worries. Seek God first. And start declaring, God is sufficient and is more than enough. Pwede ba nating basahin niya ng malakas? Sabay-sabay natin sabihin, God, sabihin mo sa sarili mo, God is sufficient and is more than enough. Hallelujah. Tatayo po tayong lahat. At mananalangin. Tayo pong lahat ay pipikit. Come on, close your eyes. Huwag mo muna intindihin ang katabi mo. And right now, just focus on God. And I want you to evaluate
your life right now? Saan umiikot? Ano yung pattern mo? Are you that person na yung pattern mo na sa cycle ng pag-worry about your finances, kakainin, susuotin, pambayad ng mga bills? Ano yung umiikot sa utak mo? Nababalisa ka ba sa mga wants mo? Or maybe sa future? Are you thinking about investments or career? Maybe nag-aalala ka para sa iyong mga anak, para sa iyong pamilya. Maybe meron dito isang magulang, iniisip mo yung pambuhay sa iyong mga anak. Paano na sila bukas? Paano yung tuition? Paano yung pagkain? Mga magulang, gusto kong sabihin sa iyo, kung nag-provide si Lord ng anak, siya rin na mag-provide ng pambuhay sa anak. Yung buhay nga, binigay niya sa iyo ng libre. Regalo ang anak na yan. Kaya hindi papayag si Lord na magkulang ang iyong mga anak. Don't worry about their future. Instead, dedicate them to the Lord. Alam mong mas malaki pa yung care ni Lord sa mga anak mo kaysa sa care mo sa kanila. Dahil si Lord, kapag hindi ka na nakatingin, siya ang nag-iingat at nagsusupply ng needs nila kapag kulang ka. Kaya magulang, i-entrust mo kay Lord ang iyong mga anak. Sa bawat nagbi-business, sa bawat career person in this place, alam ko kapatid, sa panahon ngayon, valid yung pag-aalala natin sa mga nangyayari. Pero Kristiyano ka. Pinapaalala ko sa iyo kapatid, anak ka ng Diyos. At ang tatay nating nasa langit, nagpo-provide siya para sa kanyang mga anak, sa kanilang ikabubuti. Kung mga tatay nga sa mundong ito, kahit tayo'y makasalanan, nagpo-provide para sa kanyang mga anak. Ang Diyos Ama pa kayang napakabuti. Kung nag-worry ka na sa diskarte, nag-worry ka na maybe sa kapital, nag-worry ka na sa susunod na mga mangyayari, kapatid, ito yung panahon, tapon mo lahat ng worries mo sa paanan ng Diyos. Come on, right now, maaari ba habang ikaw ay nananalangin, ibuhos mo lahat ng worries mo sa panalangin? Ibigay mo kay Lord, aminin mo, Lord. Ito yung inaalala ko sa needs ko. Lord, ito yung inaalala ko sa future ko, sa mga gusto ko, Panginoon. Totoo, minsan nahihiya na akong humingi para sa wants ko kasi feeling ko yung needs ko lang ang dapat na hinihingi ko. Pero Lord, this time, gusto kong aminin sa iyo ang mga desires ko. Come on, tell it to the Lord. May mga pangarap ka ba na hindi mo na pinapag-pray? Dahil parang nagsusurvive ka na lang? Sabihin mo sa Panginoon, nangangarap ka para sa iyong pamilya? Nangangarap ka para sa iyong kinabukasan? Nangangarap ka para sa iyong marriage? I want you to know na even yung pinakamaliliit na cares mo, concerned si Lord dyan. He cares about you more than you know. And right now, He wants to listen to you. Come on, begin to pray. Pray. At habang binibigay mo kay Lord lahat ng worries na yan, alam mo, sinisecure ka ni Lord. Come on, habang sinusuko mo kay Lord yung worries na yan, i-rebuke mo yung mga pag-aalala, pagkabalisa, anxiety na yan. Come on. I-rebuke mo ano man yung mga kasinungalingan ni Mammon na nagsasabing, hindi ka na makakawala sa utang, hindi ka na makakawala sa problema pinansyal. Yang mga kasinungalingan na yan, I rebuke that in the name of Jesus right now. Merong kinakalagan si Lord na mga pagkaalipin sa pagmamahal sa pera, sa anxiety in Jesus' name. Yung mga takot mo about your future, I rebuke that in Jesus' name right now. I-resize mo yung faith mo, kapatid. Huwag mong hayaang manatiling maliit yung pananampalataya na yan. I-adjust mo yung pananampalataya mo ayon sa kalakihan ng Diyos mo, ayon sa kalakihan ng pag-aalaga at pakialam ni Lord sa'yo. God cares so much about you. You are valuable in the eyes of God. Napakahalaga mo ng kaluluwa mo para sa Diyos. Kaya kapatid, yung pangangailangan mo, tutugunan yan ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan, hindi siya magkukulang. Maniwala ka. At iangat mo yung pananampalataya na yan. Come on, come on. You
Use prayer as your weapon against the spirit of mammon. Use prayer as your weapon to fight the worries and anxiety. Hallelujah. Dalangin mo kay Lord. Aminin mo ang lahat ng worries na yan kay Lord. And right now, as you are praying, believe in your heart. God is our provider. He is enough. Ang kanyang supply ay hindi mauubos. Ang kanyang supply ay higit pa sapat at higit pa. Kung kaya niya mag-provide ngayon, magpo-provide siya bukas at sa susunod na bukas. At hanggang sa hinaharap, hindi ka niya pagkukulangin. Come on, increase your faith. Increase your faith. While you're praying, increase your faith. Maybe pinag-aalala mo ang pamilya mo. Come on, you pray for the needs of your family. Dulog mo kay Lord. Right now, come on, declare who God is in your life. Declare who God is. Lord, you are enough. You are my provider. Hallelujah. Alam mo ba bakit confident ako that God provides at hindi siya magkukulang? Kasi Jesus Christ Himself is the greatest provision na binigay ng Diyos Ama sa atin. Nung kailangan natin ng kaligtasan mula sa impyerno. Napakamahal ng ibinayad ng Diyos para sa kaligtasan mo. Dugo ng nag-iisang anak ng Diyos na si Kristo. Kaya kapatid, He provided eternal life for you. Yan ang pinakamahal na prinovide ng Diyos sa'yo. Gusto ka niya makapiling sa isang walang hanggang buhay. At ang kayamanan niya ay walang hanggan sa buhay na iyon. Kapatid, higit pa sa basic needs and wants mo ang kayang i-provide ni Lord. Kaya niyang i-provide ang bagong buhay para sa'yo. Kaya kung maybe this is the first time you came into this place, narinig mo ang mensaheng ito, alam mo, kinakausap ka ng Diyos. Ito ang panahon na isuko mo ang buhay mo sa Kanya, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. It's not an accident na nandito ka. Ikaw ay kinakausap ng Panginoon because He loves you and cares for you. If you want to receive Him as your Lord and Savior, habang ikaw ay nakapikit, itaas mong iyong kamay, sambitin mo ang panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, nabatid ko na mahal mo ako at inaalagaan mo ang aking buhay. Ako po isang makasalanan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pero nananampalataya ko na ikaw ang siyang namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari. Susunod ako sa iyo at paglilingkuran ka. If you pray that prayer today, I want you to know that you just received the greatest gift and treasure of your life. Pinakamalaking kayamanan, eternal life from God. Kaya sa mga oras na ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Everyone in this place, lahat po tayo sa mga oras na ito. Kapatid, nais ng Diyos, iangat naman natin yung pananampalataya na yan. Right now, we will declare who God is in our lives. As you raise up your hands, worship Him in this place and declare that He is enough. He is enough. Anumang mga pangangailangan, sapat ang Diyos. Anumang pag-aalala, God is able. Come on. Raise up that faith. Itaas mo yung pananampalataya na yan. Idaan mo sa pagsamba. I-declare mo sa lahat ng pangangailangan mo na sapat ang Diyos at siya
siya lang ang pwede mag-provide ng lahat-lahat ng pangangailangan at kagustuhan ng iyong puso. You are enough, and I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Thank you, Lord. Kung maiisip mo lang, ang mga nakalipas na taon, God has been faithful to you. Sa totoo lang, kaya ka nandirito ngayon dahil tapat ang Diyos. Di ka niya pinabayaan. Kaya sa mga oras na ito, gusto ng Panginoon mapuno yung puso mo ng pasasalamat, hindi ng pag-aalala. Punuin ng pagsamba. Alalahanin mo kung gaano siya naging mabuti sa'yo. God has been good to us. Hindi siya nagkulang. May mga pagkakataon, kala mo, yun na yung dulo, yun na yung katapusan. Pero si Lord ang nag-provide. Si Lord pa rin ang sumagip sa atin. He is enough and He is more than enough. Kaya sa mga oras na ito, alalahanin mo yung kanyang kabutihan. Sambahin mo siya sa iyong mga labi. Come on, speak the goodness of God. Speak worship. Speak praises and thanksgiving right now. Remember who God is. Come on, tinatanggal ng Diyos lahat ng pag-aalala, pinapalitan ng pasasalamat. Hallelujah. As you worship God in this place, pinapalaki ng Diyos yung pananampalataya mo. Nire-resize ni Lord ang faith na yan. As you worship God in this place, inaangat ng Diyos ang pagsamba at pasasalamat. Inaangat ng Diyos ang pananampalataya mo. Sinisecure ka ni Lord ng kanyang pagmamahal. Kasi kapatid, never siyang nagkulang. Never siya nagpabaya. Never kanyang iniwan. Lahat ng meron ka, siya ang nag-provide. You are here because of the grace of God. Come on, thank Him right now. Come on, worship God in this place. Kung mabuti sa'yo ang Diyos, kung naging mabuti sa'yo ang Diyos, sambahin mo siya sa lugar na ito. Come on, sing. Hallelujah. You are so good, Lord. You are enough. You are more than enough, oh God. Salamat, oh Diyos. Naniniwala ako, sinisecure mo ang bawat isa. Inalis mo ang aming mga pangamba, ang aming mga pagkabalisa. You healed and you, Lord, you broke every chains, Panginoon, ng anxiety. At pinalitan mo ngayon ng pananampalataya na kasing laki ng care mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong salita. Makapangyarihang salita na Lord, nagbibigay sa amin ng buhay at ng motivation na patuloy na mabuhay ng may pag-asa sa iyo. Salamat, Panginoon, sa provision mo. Salamat, Panginoon, di ka nagkukulang at di mo kami iniiwan. Ano man ang nangyayari ngayon sa aming paligid, sa aming buhay, Lord, secured kami that you are sufficient. You are enough. Salamat, O Diyos, sa inyo pong papuri at kaluwalhatian sa lahat ng ito. Ito pong aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Come on, the best clap offering to Jesus. And there's a reason to celebrate. Well, there's a reason to celebrate. Once again, a great clap of praise for our Lord. Sa mga nahuli ko ng tithes and offering, basta na natin nahanap. Come on, as we sing this song once again to God. So full of your favor, so full of your love, your
Amen. Sino po dito ang na-bless sa Panginoon? Taas po natin ang kamay natin kay Lord. Let's thank God. Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos. Salamat po sa nagdaang linggo na hindi ka nagkulang sa amin. Bawat araw na kami gumigising, O Diyos, dama namin ang grasya mo, dama namin ang pagsama mo. Salamat sa provision, sa protection, sa healing, O God. And Lord, this coming week, kailangan na naman namin, Panginoon, ng strength. Lord, we need your wisdom. Samahan niyo nga po kami. We want to be a salt and light to this earth. Gusto rin namin maging blessing sa ibang tao. Kaya dalangin ko, Panginoon, samahan kami ng pabor mo. Samahan kami ng kalakasan mo, ng iyong banal na Espiritu. And I pray for the fruit of the Spirit to abound in our lives, O God. Lord, dalangin ko ang provision mo sa bawat tahanang nire-represent namin. Let there be healing sa mga may karamdaman in the name of Jesus. Pagpalain niyo po ang mga nagtatrabaho, ang mga nag-aaral, Lord God, ang mga nagbe-business, Lord God. Samahan niyo po sila ng wisdom mo at kalakasan. And I pray, Lord, na sa buong week na ito, tulungan niyo po kami na makapag-invite para sa susunod na Sunday, Lord God, so that we may be a blessing to other people. Maraming salamat po, Panginoon. Come on, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang kaluwalhatian at pagsamba. Ito po ang aming dalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Amen. God bless you po. See you po next Sunday. Magkamayan po tayo.